Hey guys! Welcome back to the vlog. This is Ina at ito na nga po, nasa ikatlong kabanata na tayo ng ating series na nire-review na I Love You Since 1892 and finally! Ito na, nasa most exciting parts na tayo ng storya dahil nasa panahon na ng 1892 si Carmela at dito na natin masusubaybayan kung paano niya mababago ang tadhana ni Juanito. So, magsimula na tayo in 2, 1. Ligaw tingin. Alam nyo, medyo nakakaloko din tong si Mother. Si Madre. Dahil yung feeling na parang ginu-good time siya ng mga ka-blockmate niya, pero hindi naman talaga. Madali na tayo. Anong nangyari sa'yo? Nasaktan ka ba? Tagdurugo ang ilong. Ito si Natasha. Schoolmates ko. Alam niyo, sabihin niyo sa kanila, lumang style na to. Don't fool me or else. Saan mo natutunan ang salitang yan? Pagpaumanhin niyo, marahil ay napagod lang Miss Carmelita sa pag-aaral kagabi, kaya ganyan ang kalilasan. Yung inunuko? Shucks! Epekto rin ba to ng sleeping pills? Elena, Nenita, Natasha, mauna na muna kayo. Iahatid ko muna siya sa kumbento para siya ay makapagpahinga. Sandali! Sandali! Carmelita! Bumalik ka dito! Sandali! Gusto ko yung hindi tayo ganito ka-prim and proper. Alam nyo, ang cringe nung nung Madre. Sa panahon ni Carmelita? Kasi, dun sa book, hindi naman siya ganun ka-cringe tingnan. Pero nung I think I'm gonna die. nasa na siya, Okay, I'm dead. Baby? oh my God! Gusto mo yan? Ang haba ng hair mo, Carmela. Sana all. Carmelita? Kamusta ang iyong pakiramdam? Gosh! Nandito pa rin ako? Alam niyo, kuhang-kuha ni Heaven kung ano yung na-imagine ko sa book. Parang naging linya ko na to sa lahat. Pero, Tiyak, makakauwi ka na sa yung the way she acts, ito talaga yung nasa libro kasi. Kung paano sobrang praning ni Carmela nun. Josefina! Josefina? Yung sinabi ni Lola Carmina na kapatid ni Carmelita na isang madre? My gosh! Kailangan ko bumalik sa amin! Paano ko makakabalik sa amin? Nasaan ako? Nasaan ako? Anong lugar to? Hindi kita nang unawan. Nandito tayo ngayon sa Colegio de Santa Isabel. Kailangan mo ko yan. Ang galing ni Heaven kasi, Ano nangyayari sa'yo? Carmelita! di ba? Kasi nga parang sabi nung Madre dito na parang sinasapian siya. So, parang ganun yung itsura niya. Carmelita! Carmelita! Ito pa! Ito nga! Daddy! Ano nangyayari sa'yo? Hindi kita na Daddy! Amigo! Ano nangyayari sa'yo? Hindi kita naiintindihan! Kailangan ko umalis! Ay, wow! Buk! Feeling ko gumaganti lang to si Natasha. Parang ramdam din yung inggit. Buti na lang medyo modern time na ako na Madre Olivia! Ikaw! 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 What's wrong with all of you?
mo na kami. Alam niyo yung nasasaktan na siya. So, it means hindi to panaginip. Carmela, hindi to panaginip. Nasa panahon ng 1892 ka talaga. Whew! That was so intense. Like, Can you please explain to me? naging Inglesera kasi. Diary ko. At ito na nga, sasabihin na nga na hindi siya makaka-own. Di ko ninakaw ang tala-arawan. Ibabalik ko to sa tunay na may-ari. Pangalawa, hindi ako nagdala sa'yo dito. Pangatlo, ikaw ang may kagagawan. Kaya nila inaakalang sinasapian ka ng demonyo. Sa true. Okay. Fine. Whatever. Pero gusto ko na umuwi. Paano ba ako makakabalik? Walang ibang daan pabalik sa panahon mo. Kundi mo matapos ang mission mo dito. Mission? Anong mission? Kailangan pigilan mo ang tadhana. Pigilan mamatay si Juanito. Baguhin mo ang nakasulat niya. Paano yun? Parang ang hirap. Sa kanya. nang Lalo sa kung tadhana na yung gumagawa ng way para magkita kayo. hindi siya mamatay sa araw ng inyong kasal. Huh? Nagpakalunod siya sa lawa ng luha. Kaasar? Nagpakamatay sila kasi na broken-hearted? Tapos itadamay nila ako? What if ayoko? What if sabihin ko na lang sa kanila na hindi ako si Carmelita? Hindi ka makakabalik na galing ako sa present. Sige. Ikaw ang bahala. Tingnan natin kung maniwala sila sa'yo. Dalawa lang naman ang posibleng mangyari. Una, yung inaakala nila uling sinasabihan ka. O di kaya'y iisipin nilang na wala ka na sa iyong katinoan. Dadalhin ka sa iba't ibang uri ng manggagamot Ang hirap pala ba dun? hanggang ipatapong Oras na para maghanda ng hapunan. Pakasungit talaga ni Natasha eh. May mga nakasulat dati dito Nasaan yung mga nakasulat? Sa ngayon, wala pang nakasulat dyan. Nasa Hunyo taong 1,800 at 71 pa lang tayo. What? Nasa June pa lang tayo ngayon? Di ba mamamatay si Juanito? February February pa. 29. It means 7 months pa ako bago matapos yung mission ko. 7 months pero it turns out parang oras lang yung pinapagkawala niya sa Hindi pa present. kayo maaaring makita ni Juanito. Ngunit, nakita kami niya. Nakita niya na ako, pero hindi ko siya nakita. Ang labo. Iniligtas ka niya kanina umaga. Kailan ko siya makikita? Ngayon, papunta na siya ngayon. What? As in now? Now na talaga? Ayan na, ayan na. Madre Olivia, nasa ibaba po si Ginoong Juanito Alfonso. Nais niyang kamustahin si Carmelita. Sabihin mo sa ibang araw na lang. Masama ang pakiramdam ni Carmelita ngayon. Ang iyong Nakakaloka yung bardagulan nito ni Madre Olivia at ni Saan ka nanggaling, Carmela. Ninita? Nakalimutan mo na ata ang iyong tungkulin. Kinagbuksan ko lang ng pintuan ang dumating na panauhin. Alam mong hindi Bakit dapat parang- tumanggap ng panauhin ng kumbento ng ganitong oras. Kawawa napaka naman si madalas. Juanito. Hmm. Si Juanito? Mukhang nag-alala siya kay Carmelita kaya siya naparito. Marahil ay nais niya lamang suriin si Carmelita. Hmm. Kung ganon,
Kumasa ako na mabibigyan niya ng kasagutan ng kakaibang kinikilos ng aking kapatid. Walang kuryente. Walang cellphone. Wala lahat. Ang hirap. Walang wifi. I can't stay here. Kailangan makagawa ko ng paraan para makaalis dito. So, kailangan ko lang pigilan si Juanito na mahalin ako para hindi siya mamatay? Sus, yun lang pala eh. Bakit hindi ko na lang siya kausapin directly? Para ma-warningan ko siya. Gusto ko na naman po siyang kamustahin at suriin, Mahal ni Olivia. Baka may bago po siyang Ayan na. sa kanya. Yan si Juanito? Yan ang kailangan kong iligtas. Di ko pakita face niya pero... May mag-alala. Nice, man. One of the reasons sinuritan ko dahil parte po ito ng aking pag-aaral ng medisina. Salamat sa pag-aalala, Juanito. Ngunit pasensya na. Maagang nagpahinga si Carmelita. Mauna na ako. Ito na yung... Ito na yung exciting part eh. Exciting part. Actually, madaming exciting part sa buong story. Sampagita! Ayun na si Sampagita. Sampagita! Diyos ko, umalis ka dyan, Togi! Kaingay, bumalik lang ang aking bahay. Ako? Akyat bahay? Oy, aminin nyo. Aminin nyo talaga. Ni Carlos na 1891. May dahilan talaga kung bakit sila yung pinili. Naging dahilan ng pagkadurog ng kanyang puso. At pagkasira ng pag-asa. Okay, medyo na i-imagine ko na ng na kanyang pinakamamahal. Juanito si Jerome. Masisiguro ko ba kayo na magiging mabuti ang kalagayan ni Carmelita, Mother Olivia? Siyang mag-alala, Binibini. Nandito ako para saluhin ka. Oh, wow! Hindi ako naniniwala sa Smooth. first time. Hindi rin ako naniniwala sa forever. Mas lalong hindi ako naniniwala sa happy endings. Pero ngayon, bakit parang gusto ko tamaan ng pana ni Cupido? Ah. Grabe yan. Ah! Oh my God. Ano yun? Hindi. May masakit ba sa'yo? Obvious ba? Intrusive thoughts lang pala niya yung mga yun. Ako, gaya ng sinabi mo kanina. Ano pa ba? Akala ko ba gentleman mga lalaki sa panahong ito? Wala ka ba talagang balak na tulungan ako? Ngunit, Binibini, hindi ako pwede magpadalos-dalos. Nahawakan ka. Oo nga pala. Mas conservative nga pala yung mga tao nung sinaunang panahon. Ayun na yun. Sino nandyan? Ano siya? Dali! Sino yan? Alam nyo, I was wondering if nalaman ba nila Maria at Josefina na hindi talaga siya si Carmelita. Kasi parang hindi, si Juanito lang ang nakaalam talaga, tsaka yung nanay. Na parang hindi si Carmelita yung kasama nila. Ano ba naman to? Matik na tayo dun ah. Sandali, Binibini. Paano mo nalaman ang aking pangalan? Ano to? Makinig ka sa sasabihin ko ah. Ay, Bakit ka naman dito? Okay, fine. Sinabi nung isang madre na nandito ka raw, tapos sinabi niya yung pangalan mo. Kaya nalaman ko. Pero hindi na importante yun. nakaka... Ano to? Basta kahit anong mangyari, wag na wag kang maiinom sa akin. Huh? In love? Oo nga pala, hindi sanay mag-English yung mga tao sa panahon to. Ang ibig kong sabihin,
wag na wag kang uubig sa akin. Ang lalim. Wag na wag kang iibig sa akin. Ang lalim. Bakit? Bakit natatawa ka? Bini-bini, huwag mong mamasamain. Ang lalim. Ang totoo ay may iba na akong napupusuan. Oh. Oh, meron na pala. Hindi na-check niya ako? May tao ba dyan? Sino nandyan? Sampagita? Sampagita? Sino nandyan? Sampagita? Sampagita? Wala tayo. Madre Ano Olivia, ginagawa mo dito? hinahanap ko na mo ang aking asong si Sampagita. Sampagita? 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 Sige na, umuwi ka na, iho. Malalim na ang gabi. Opo, Madre. Kala mo hindi ka nahuli. Nahuli ka. Yes. Halika na, halika na. Medyo na-culture shock si Juanito sa mga pinagsasabi ni Carmela. Interesting. Grabe. Hindi, ano na siya, from school video project na sinasabi nila to, Yan ang lagi ninyong pakatandaan. theater play. Pero, hanggang sa susunod na klase. Charis lang. Juanito, kumusta ang lakad mo kagabi? Alam mo, hanga din talaga ako dito sa sa crew, sa staff, Pagkalito, sa buong production team. Kasi, bagal na pag-iisip. yung school, yung Maayos kong lagyan ng Bini-bini. saan nila kinuha yung mga desk na to? Naniniwala akong magiging mahusay kang doktor, Juanito. Hihingi po sana ako ng permiso, Doktor. Malamiban muna ng ilang araw sa ating klase. Nais po kong makasama ni Amali. Saan tayo pupunta? Uuwi na tayo ng San Alfonso. Huwag kang mag-alala. Hindi ko isusumbong ang ginawa mo. Ako lang ang nakakita sa inyo ni Ginoong Juanito kagabi. Ito na ang ating shipper. Hindi mo na makakalimutan si Leandro. Yun ang dahilan kung bakit ka sumama sa akin dito, hindi ba? Leandro? Pag-ibig nga naman. Hindi natitiyak kung kailan muli titibok sa sunod na pagkakataon. Handa na ba kayo? Nandyan na ang susundo sa atin. Sasama kayo? Abay, syempre. Hindi ko hahayaang guluhin mo ulit ang nakatakdang mangyari. Kaya sasama ako upang bandayan ka. Nakakaloka. I can do it. Strong, independent woman. Siguradong lalayuan na niya ako dahil ang aggressive ko sa kanya kagabi. Pero okay na yan para hindi na siya maling kay Carmelita. Oo, sobrang aggressive mo. Nawindang sa si Juanito eh. Tila, Antara, wala kang maitatago sa akin. Guilty. Bakit niya ba ako tinulak dun sa Ark of the Centuries? Ang sakit kaya nagpapa ako. kaya matuto kang gumamit ng po at opo. Mahalaga ang paggalang at kadanda-asa sa panahon. Opo. Pero bakit niyo nga ako tinulak? Basta dapat hindi Feeling ko sa bataan ito. ito. Asahan mo maraming magbabago sa mga nakatakdang mga Ito yung ano eh, at dahil sa medyo struggle kapag mas ka lamang mahihirapan sa history na yung patungkol yung mga series natin. Kasi konting-konti lang talaga yung mga nagpe-preserve ng ganitong itsura ng lugar sa Pilipinas. Taray. May paganon pa ng mapa. Ilang araw na pala ako nandito sa sinaunang panahon.
tumanda ka, nariyan na sila. May lahing magician ba tong si Madre Olivia? Ang galing niyang sumulpot-sulpot. Carmelita! Ate Maria! Mainggit talaga si Natasha. Ang ganda ni Maria eh. Ang ganda din ni Josefina. At lalo ang ganda ni Sa Carmelita. aking mga kapatid. Wala akong problema kay Josefina. Si Eduardo ba yun? Yung kasama niya? Masunurin na binibig. Si Carmelita naman ay mabait at masunurin din na binibig. Okay naman pala yung reputasyon ni Carmelita eh. Naku, ako pa atang makakasira nun. Tsaka nasa harapan ko pa ngayon yung great-great-great-grandmother ko. Ang ganda niya. Ang kinis at ang pungay ng mga mata. In short, mas maganda siya sa akin. Diyos. Carmelita, hindi ka ba nagagalak na makita ako? Halos sa 6 na buwan din kita, hindi na sila yan. Natutuwa ako. Nandito ka na. Ang sweet naman niya. Naaalala ko tuloy si Jenny at Emily. Hinahanap kaya nila ako? Pag-aalala kaya sila sa akin? Nasaan pala sina ama't ina? Naghahanda sila para sa fiesta. Maraming bisita ngayon si Ama. Hinihintay na nila tayo sa ating bahay. Halina kayo. Naghihintay ang kalesa. Ah, Maria. Nais ko isama si Carmelita. May dadaanan na sana kami. Ganun po ba? Mauunin na lang kami ni Josefina. Mabuti ba? Papasamahan ko na lang kayo kay Eduardo. Sabi na eh, si Eduardo yun eh. Sakit pa niya sa pet pag matagal nakaupo dun sa kalis. Sakit. Kaya may pahinga bago magpatuloy. Oh, dahil iha. Carmela, iha. Huwag mong kakalimutan na ikaw si Carmelita habang nandito ka. Yeah, please lang yun, Madre. Aba, magkasunod naman kami ng magkatunog naman actually yung name namin, so, hindi na. Iha, ayusin mo ang pananalita mo. Hindi ganyan magsalita ang mga tao sa panahon nito. Bukod doon, ayusin mo din ang kilos mo. Huwag yung magaslaw o siga. Magaslaw at siga. Na lang kaya ako gumalaw. Pwede din naman. Alam mo, Iha, sa panahon ito, ang mga babae ay Prim and conservative. proper. Hindi nakikipaghawakan ng kamay at hindi nakikipagtitigan sa mata kapag hindi sila magkasintahan. Eduardo, umalik ka muna sa kalesa at bantayan ang ating mga gamit. Salamat. Iha, lahat ng abot ng iyong tanaw, yan ang pag-aari ng pamilya Montecan. Wow! Maligayang pista, Madre Olivia. Maligayang pista, Raul. Saan ang iyong tungo? Mag-aanda po para sa pista ng pasasalamat. Mabuti, mag-iingat ka, Raul. Kayo din po. Iha, siya ang ama ni Eduardo. Matagal na siyang nanginilbihan sa Hacienda Monte Carlos. Ang pananim ninyo ang pangunahing produkto na inaangkat ng Maynila mula sa San Alfonso. Kaya naman, ang pamilya ninyo at Ang ganda nung cinematography ah. Wait, tinitingnan ko kung saan yung bahay. Pinakamamahal naming bunso. Carmelita, salamat sa Diyos at nakarating kayo ng ligtas. Ayun na po. Ang pogi kasi at saka ang ganda naman ng nanay at tatay. Saan pa ba magmamana yung tatlong dilag? My God! Anong gagawin ko? So, ibig sabihin, sila ang parents ni Carmelita.
Sina Don Alejandro at Doña Soledad Montecarlos. Madre Olivia, hindi pa ba tayo kakain? Nagugutom na ako eh. Tapos ang haba pa ng misa kanina, wala namang maintindihan. Puro mga Latin tsaka Spanish. Iha, matuto kang gumamit ng o at opo. Ikaw ay mapapagalitan ng sino man ang tatanda sa oras na may marinig na ganyan ka magsalita. Amigo, Don Mariano, napaga ang aming pagdating. Sana hindi kayo mainip, pero maya-maya, handa ng ating hapunan. Yan ang Gobernador Silio ng San Alfonso. At ang katabi niya, ang kanyang may bahay, si Doña Juanita. At ang kanyang kanang kamay na si Kapitan Corpus. Pero ngayon, kinalulugod kong pakilala ang aking mga anak na nagdulot sa amin ng saya at dangal. Si Sergio, si Angelito, at si Juanito. Oh my God! Juanito? Si Juanito? Oh, loko. Yes, Carmela, na-love at first sight ka na ba? Oh. Grabe ngiti yan, Jerome. Ano na? Gets na gets ko na ba't nila kinuha as Juanito. Yung charm. Grabe yung mga muebles na ginamit dito, ha? Salamat po, Mother. Kumain kayo. Mother? Gosh, nakalimutan ko. Anak nga pala siya ng Gobernador Silio. Sana hindi nila ako sumama rito. Naalala ko na naman yung mga ginawa ko. Ang hirap lang magpakita sa crush mo kapag ganito eh. Kung ano-ano yung mga pinagagagawa mo. Nakakaloka. Isang pagkita. Juanito, sus Mario Josep naman. Muling na wala yung sa pagkita. Hindi naman. O, bini-bini. Iha, sigurado ka ba? Ayos ka lang. Opo, Don Marino. Don Mariano. Sino si Don Marino? Doña Juanita, Don Mariano, pagpaumanin po ninyo, pero mukhang maayos naman po pala si Carmelita. Bueno, ang mahalaga, hihigil saktan si Carmelita. Kaya di pagpatuloy natin ang ating hapunan. Tama. Una. Kasi naman ang kalat kumain, Carmela. Ayan na yung mga sister niyang ano. Pinapabot po.
Ayan na, magkikita na sila. Ito na yon. Ano yan? Katulad ng dati, kapag tinanong ni Ama at ni Ina, wala kang alam. Tandaan mo, pinagtakpan ko rin noon kayo ni Leandro. Again? Sino ba yung Leandro na yun? Excited na ako. Ako'y aalis na. Kapag hinanap ako ni Ama, nasa palikuran lang ako. Aking sinta, narito ako ngayon sa ating dating tagpuan, sa ilalim ng puno ng mangga na saksi ng ating pag-iibigan. Ako'y naghihintay na masilayan muli ang iyong kagandahang walang tutulad sa buong mundo at gandang magpakailanman. Ang iyong kagandahang walang tutulad sa buong mundo. Bakit? Nakita mo ba yung buong mundo? Ang pakabolero at corny naman ito nagsulat. Bakit naman tayo makakapa sa mga rebelde, amigo? Bilang Gobernador Silio, ginagawa ko ang lahat para bigyan. Ito yung medyo nakakasad na part kasi ang saya-saya nila before, tapos namatay yung mama ni Carmela. Kamusta na kaya? Yan na nga. Asan si Ate Maria? Ano kasi? Kasama niya si Eduardo? Nakipagkita siya kay Eduardo? Yung tagapagsilbi natin? Yun yung kasulatan ni Ate Maria? Huwag kang maingay at baka may makarinig sa'yo. Shit! Totoo ba? Ito din yung maganda kapag may mga kapatid kang babae. Tapos ganyan, no? Pagtatakpan yung mga Hanapin mo si Ate Maria at kalokohan. sabihin mong bumalik na siya rito bago pa siya hanapin ni Ama. At lilibangin ko muna si Rerito. Bakit di na lang natin sabihin? Malalaman din naman nila. Hindi maaari at mapapaslang ni Ama si Eduardo. Alam mo namang galing sa mahirap na pamilya si Eduardo, kaya't hindi makapapayag si Ama na magkaroon sila ng relasyon. Sige na, umayo ka na bago pa magkagulo ang lahat. Sige. nakakaloka. Saan ko ba siya hanapin? Puno ng... Binibini? Ay, Binibini? Ay, saan po kayo magtutungo? agaw pansin talaga yung tummy niya. Ay naku, kung may probiotics lang sa panahon to. Magpapahangin lang po. Apa? Hindi po maaari. Ha? Hindi po maaari. Bawal kasi. Kahit na ako po ang kasama niyo. Weird. Ano na naman ang ginagawa niya dito? Bakit niya pinakikita? Kahit ako yung kasama niya. Bakit naman ganito? Hindi pwede palaging ganito. Kailangan ko siyang iwasan or else hindi ako makakabalik sa panahon ko. Naloloka, Carmela. Binibini. Ay! Gets na gets ko na kung bakit si Jerome ay si Juanito. Grabe, sobrang charming niya dito. And, grabe siya magpakilig. Mga simpleng banatan lang pero kikiligin talaga si Carmela. Imposibleng hindi mahulog si ate mong girl. Pero sobrang exciting na yung mga susunod na part. Kasi nasa 1892 na tayo eh. Pero ayun, sana guys, supportahan nyo at panoorin nyo to dahil hindi lang siya simpleng school project na sinasabi ng mga tao dyan. Bigyan nyo ng chance panoorin kasi isinasabuhay na nila kung ano yung libro na nabasa natin. Yun lang. Thank you guys for watching and see you on my next vlog. Bye!